yan, ano? Kasunod mo kayo sa atin? Negative, pare. Ano? Anong nangyari sa inyo? Siraan kami. Itong isang truck namin. 3 beses na tumirik. Mula nung malis kami ng kampo. Tangin mo naman. Tuloy, pare, kinakabahan ako eh. Masamang pangitain ito eh. O pare, andito na kami sa VDOP. Kamusta kayo dyan? Ito sa awa ng Diyos. Nagawa na yung truck. Buti naman. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-alala eh. Tsaka, dala mo naman yung Lucky Charm mo, di ba? Ha? Yung Lucky Charm mo! Yung bigay sa'yo ng anak mo na toy soldier? Siyempre, pare. Dala ko, nasa bulsa ko. Ayun naman pala eh. Ano pare? Kita tayo sa bukas ha? Sige. Ingat dyan, ha? Ready, boys? Sir! Yes, sir! Let's go! Let's go! Let's go! Move! Go, move, guys! Rams! Astro! Rams, pinalusano ka. Yes, sir. Astro, akin ka. Remember, boys, hindi porket wala pa tayo sa teritoryo nila, ibig sabihin wala sila dito. Stay alert! Men, let's go! Go! Move! Move! How far from the highway was the target area? Around 20 kilometers. That's 20 kilometers deep into Muslim rebel country. Walang ibang daan. Wala, Mista. So your concept of operation was? Way in, way out. By foot and night only. Maraming armadong grupo sa paligid. Gabi lang pwedeng dumaan ang mga bata natin habang tulog ang mga kalaban. How was the terrain? Flat and mostly open. Our assault team had to pass 2 cornfields and 5 small bodies of water to reach the target. It was like a very punishing obstacle course. Ang pinakahuli at pinakamabigat na challenge nila ay ang pagtawid sa isang malaking ilog hanggang leeg ang tubig. May current pa ng high tide. Oh no. The ground commander almost drowned. We won't train. Yes, but he pulled through. And then, he was faced with a big decision. Around 3:45 na ng umaga, 13 pa lang silang nakakatawid. Wala pa sa lahat. Yes, sir. We're 2 hours behind this schedule, sir, train. Anytime, titila ako ng mga manok. Well, we can't abort now, Tabby. Not now. Yes, mga sir.
Malapit na tayo kay Marwan. Kalahating kilometro na lang yung kubo niya, di ba? Sir, to be exact, from here, 400 meters. Naamoy na natin sila dito. Inang Marwan. 5 taon ko na hinahanting ang hayop na yan eh. Tumban ko na siya, tinitikitan siya. Alam mo na yung Dan Franco, Eh, sir, kinabisa ko na sa video. yung video na pinigay ng asset mo, daytime yun ha. Madaling araw ngayon, huwag kang pakasiguro. Kaya mag-alala, sir. Meron tayo night vision. Boys, linisin nyo yung NVG nyo. So while the 13 men from Seaboard were engaged in a firefight with Marwan and Usman, nasaan ang support teams ng SAF? The first blocking force, the 55th Special Action Company, was 2 kilometers behind. Well, kasama yung tawid sa ilog, they could be 2 hours away on foot. They're way behind. They're too late. I'm afraid so. Take over, man. Take over. Pass the word. Take over. Pilasano! Sir, sa wakas, binabakbakan na nila si Marwan. Kanina pa dapat yan. 2 oras na atrasado si Juan. I love you, Marwan! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Susman! Dapat natawid na natin ang Itsantawan sa mga oras na ito. Delikado ang pwesto natin dito. Gusto na kaya yung 45th, 42nd at 41st? Sunod na kaya sila sa atin? Boss, talaga natin tayo yung John, secure the place.
this is Delta November. Ano nang balita? Mike 1 Bingo. I repeat. Mike 1 Bingo. Tango Yankee. Congratulations. Status ng Uniform 2. Uniform 2. Sorry, Delta November. Uniform 2 negative. Kumusta mga isda? Ito, lumalangoy pa naman lahat. Dalawa kaming sugatan. Over. Over and out. Marwan is dead. Nakatakas si Usman. Zero casualty. Good. Let's hope they get out of there fast. Sir, ang dami niya cellphone. Ito. Ang tawag sa mga ISIS at Jena Islamaya. Kapag detonate ang bomba na rin. Sir naman, hindi sayang ang hirap natin. Ay, sir, nga pala, mag-aalasin ko na. Nagdarasal ng mga Muslim. Oo. Siya, huwag niyong kalimutan na, boys, may kampo ng rebelde dito 500 meters away lang. Kaya dalian niyo na. Bilisan niyo na yan. Double time, boys. Dali. Bilisan niyo na yan. Dali lang. Hindi natin pwede dali yung bangkay na to. Pabigat sa atin yan eh. Oh, sir, anong gagawin mo? Tutuloyin mo? Putulan ko. Alam mo, galang natin ng patay. Good afternoon, sir. Good afternoon. At that point in the mission, a little more than 1 hour before sunrise, ano yung tumatakbo sa isipan mo, Director Da Peñas? Layo na lang, Mista. I'm no longer staff director. Remember, I was fired 5 days ago? You were relieved, Leo, because you're under investigation. Okay, I'm here to cooperate. I will answer all your questions. Well, gentlemen, far away. I have nothing to hide. Thank you. This is our first day at work as the Board of Inquiry. We'd like to thank you very much for coming over to give your account of what had happened. Ulitin lang yung tanong ko, anong iniisip mo? Tapos mapatay ng Seaborn si Marwan. Mission accomplished. Kung doon na lang sana natapos ang lahat. Mission accomplished. Yes. You completed the primary objective. 5 years kong hinanting si Marwan. And then 8 days ago, after a total of 10 operations, me and my men finally took down that son of a bitch. The Osama bin Laden of Southeast Asia is dead. Yeah. You got Marwan all right. Pero,
nakatakas yung accomplice niya eh. Si Usman, correct? Hindi ganun kasing importante si Usman. Sir, they're both high-value targets. Mas malaki lang nga ang bounty ng US government sa ulo ni Marwan. $5 million kay Marwan. $1 million kay Usman. Minamaliit mo ang $1 million? Well, I get your point, Senior Superintendent De La Rosa. Pero nabulabog na natin si Usman. Madali na natin siyang maitutumba in the near future. Okay, sir. But from our very first operation noong December 2010, nung Deputy Director pa lang ako, the mission was always to get Marwan dead or alive. So alam na namin na hindi siya magpapahuli ng buhay. But as Oplat Exodus turned out, killing Marwan was the easy part. Unfortunately, paglabas ng mga bata natin dun sa Lunganya, doon na nagka-leche-leche. What can I say? Shit happened. Yeah. Shit happened in Mama Sapano. Nakita namin sa TV ang lahat ng body bags. Pero ang gusto naming malaman sa'yo is why our men were not able to get out of there alive. Bakit napakaraming namatay? Yes, sir. Congrats sa ating lahat. You guys did great. Congrats, sir. Pero huwag tayong pakampante, ha? Yes, sir. Kailangan pa natin makalabas dito. Understood? Yes, sir. Stay alert, boys. Let's go! Yeah. Tigil! Tigil lang! Huwag ka napapalaga. Sir Pabalinas, ano gagawin namin dito? Talian yung sa likod ng mga kamay. Busalan yun ng bibig. Sige, sir. Sandron, delikado talaga ang pwesto natin dito eh. Oo nga, Lalan. Gusto niyo mga taga rito. Sigurado may mga kasama pa to. Alan, Sabron, Yes, sir. bumalik kayo sa kabila ng tulay. Secure the place para pagbalik ng Seaboard. Safe sila. Sige, sir. Move it! Now! Move it! Sundalo. Sir, may mga tao sa kabila. Ilan? Dalawa lang yata, sir. Hala, sundalo kami. May mga armas wala. Hindi ko napansin. Mukhang civilian, sir. Hindi naman kami pinutukan. Tama. Dalawa nga sila. Mga wala na mga armas. Magbabantay na lang muna tayo. Yes, sir. Fall back! Fall back! Do not engage! Save your ammo! Shootin yung mga MBG nyo! Ayan nyo silang hulaan kung saan tayo banda. Fall back! Fall back! Fall back! Fall back! Conserve your ammo! Yes, sir. One shot, one kill! Yes, sir. Yes, sir. Leo,
I'm sure you're aware na may ongoing peace process between the government and the Muslim rebels as part of our efforts to enact the Bangsamoro Basic Law. Of course, alam kong may ceasefire. But Oplan Exodus was a legitimate police operation. Ang problema, walang pakialam ang rebelde kung police operation yung ginawa ninyo. Policeman o militar, parehong may baril at nakapating. Na-inform niyo ba beforehand ang military about this Oplan Exodus? No, we adopted time-on-target strategy for this operation. Nasabihan lang ang SAC nung nandun na sila sa target area. You didn't even think that the military had the right to know in advance about this whole thing? Ganito kasi yan eh. Based on our previous failed operation to catch Marwan, whenever we coordinate with the AFP in Maguindanao, lagi may butas ang intel nila, kaya nakakatakas si Marwan. So is it true na hindi rin alam ni Interior Secretary Mar Rojas, Defense Secretary Walter Gasmin, and your direct superior, PNP OIC Leonardo Espina? Totoo yan. Now that's highly irregular. I know, pero hindi ako nagdesisyon para dyan. I have no power to do that. Well, if that's the case, sino? Good morning, sir. Oh, Alan. Ang ganda ng umaga ko ngayon, ha? Suwabe ang pulso ko. Sana may dala kang magandang balita. Mr. President, Sabi ko na nga, be. Panira ka ng araw. Ito ba yung Oplan Terminator niyo kagabi? yes, sir. Ano nangyari? Aborted yung operation, sir. Lumubog ang mga bangka ng SAF. Pang-ilang operasyon na to against Marwan? Pang-8, sir. Hindi ba kayo yung mga elite seaborne na nag-train kasama ng mga Navy SEAL? Ano nangyari? Sorry, sir. Alan, matagal at malalim ng pinagsamahan natin. Kaya't ibinigay ko sa iyo ito. That's why I'm grateful to you, Mr. President. Hindi ba suspended ka, di ba? Hindi ko nga dapat ibibigay sa iyo ito. I know, sir. Kaya't kailangan mo mag-deliver. Yes, sir. I promise you, this time, my men will get Usman and Marwan. Leo, Sir, strike 9 na tayo. Akala ko ba okay na yung nakaraan? Dahil naka-rubber boats na yung mga bata natin. napalaban ulit yung tropa natin, sir, kaya napilitan silang mag-abort. Alam niyo ba na wala nang tiwala sa inyong presidente? Compromise naman ng intel natin, sir. Hiyang-hiya na ako sa commander-in-chief natin. At sana, mayaring kayo. Tapatin niyo nga ako. Kaya ba talaga ng SAF ito? Sir, alam na namin yung bagong location ng Marwan. Nabidyoan na rin ang asset namin. Medyo mahirap pasukin yung terrain, sir, pero hindi na natin kailangan ng bangka. Napag-aralan na rin namin mabuti yung train papunta doon sa target area. Sigurado ba kayo? Tandaan nyo, pang-10 operasyon na natin ito. At malamang, last chance na natin ito. Kaya hindi tayo dapat mabulilyaso. And remember, the President is already bending backwards
for letting me supervise this operation. Alam niyo naman na dapat suspendido ko. Sir, this time, mas solid at credible ang intel namin. Saka napag-aralan na namin mabuti yung mission, sir. Good. Ano pangalan ng operation? Oplan Exodus, sir. Sounds biblical. I like it. For Oplan Exodus. Oo, nandito sa... Oo, mamaya na. Tara, tara. Ma'am, pasensya na po. Off limits po tayo sa session ng BOI. Sir, sino po bang ini-interview ni General Magano? Si General na Peñas ba? Confidential po yan, ma'am eh. Paano ko po nalaman? Ba't pa po kayo nagtatanong, ma'am? Medyante ka, sir, ha? Sige, tatandaan kita. Sige po, ma'am, pero doon po muna tayo, ha? Ba, mapagalitan pa po kami. Mamadali pa tayo, tapos wala naman. Well, so, Leo, sinamahan mo si Senior Superintendent Mendez at si PDG Purisima to Malacanang para i-present sa Pangulo ang mga detalye ng Oplan Exodus. Ano sinabi ng Pangulo? Gusto niya ng coordination with the AFP. Bothered siya na hindi namin sinali sa planning ang military. So, why did you insist on walang coordination? Pinaliwanag ko sa Pangulo na kailangan walang leakage para maging matagumpay ang operasyon. Nag-agree naman siya. Totoo? Hindi niya pinilit yung kanyang kagustuhan na pakipag-coordinate ka sa AFP? He did not press the issue. Tumahimik lang siya. Sinabihan niya lang ako na magdagdag ng puwersa. Tapos? Nag-uusap na silang dalawa ni PDG Purisima. At lumabas na rin kami ni Senior Superintendent Mendez. And, that was it? Kinausap ako ni PDG Purisima. Importante yung sinabi niya sa akin. Huwag ko daw sasabihin kay Secretary Maroja sa operasyon. Ganon? Ganon din kay Spine. For the record, si Spine ay ang ating PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina. Hindi namin siya mista, but we know him well. Class 81 siya sa PMA. One batch ahead of us. Kabas niya si PDG Purisima. Well, anyway, continue, Leo. Sinabi rin sa akin ni PDG Purisima na siya nang bahalang kumausap kay AFP Chief General Katapang. Sir, positive. Dito nga lang galing si Usman. May trail ako nakita sa likod, sir. Pwede pa natin sila abutan. Iyan ang mission natin, Franco. Kailangan natin balikan yung 50-50. Yes, sir. Let's move, boys! Move! Stay alert!
Excuse me. Bawal pa ba pumasok? Bawal pa eh. Mary Ann, I'm Gladys. Ako naman, kilala kita. So wala pa talagang ganap? Meron naman, behind closed doors nga lang. How sad. Text ko na lang si General Magalong. You know, I think we should reserve our assessment of his testimony for later. We can always call him back if we need clarification. Actually, I'm happy with how it all went. He was mostly honest with his answers and very cooperative. Kaso, Chuck, lagot siya pagsalang niya sa Senate hearing. Iba ang Senado. Yari siya kay Miriam. Gentlemen, let's focus. Tandaan nyo, you only have 1 month para tapusin ang ating report. Well, nagpadala na tayo ng imbitasyon sa Malacanang for a chance to interview President Aquino. Frankly speaking, I do not think he will oblige. Well, that's his prerogative kung ayaw niya magpaliwanag sa atin. Pero PDG Purisima should at least give us some degree of courtesy. After all, this is PNP's Board of Inquiry. You're right. I was about to say that. Sir, paano kung ayaw pa rin niya? Well, he should at least follow the example of Secretary Rojas at bigyan tayo ng record ng palitan ng mga texts niya with the President. And hopefully, complete and unredacted. Well, he can always decline ang ating imbitasyon, but there's no escaping a subpoena from the Senate. Good luck to him. Sunog siya kay Miriam at kay Enrile. Tostado hanggang buto. Dumana kayo sa likod, ha? May mga media sa harap. Let's see you tomorrow. Marian, paano ka nakapasok dito? Sir, ako pa ba? Look, there's not much I can give you. Kakumpisa lang ng aming investigasyon. Marami pa kaming dapat gawin. Sir, please. Kahit 5 questions lang, please. Okay. Halika. Thank you, sir. Gladys. Hi, sir. Kanina pa kami nag-aantay pero okay lang kasi very cozy naman yung office ninyo. Ganun ba? Sir, ready na yung questions namin. Pwede na po ba kayo may interview? Ito ang gawin natin. I only have 5 minutes para sa inyong dalawa. I'll give you each 3 questions. Pero sinasabi ko na sa inyo, I can only give general answers dahil confidential pa ang mga detalye ng aming investigasyon. No worries, sir. Well, Marianne, mauna na ako kasi naka-set up na kami. Danny, Yes, na. ready. Sir, why do you think kayo ang napili para mamuno sa BOI? Well, as you know, dati akong direktor ng SAF. I founded the 84th Special Action Company, also known as the Seaboard. Kasalukuyang hepe ako ng CIDG. So, hindi malayo isipin na kaya ko ang trabaho. Ayun, ang ganda na naman ng coverage natin. Ganda niya, no? Breaking news yun. Bye, Mary Ann. Sino? Inuunahan pa tayo. Oh, nasaan yung sasakyan natin? Ewan ko, nasa likod, nasa parking. Nasa Di ba, sasakyan. hindi niyo pa po ba tinawagan? Bakit ako tatawag? Di ba producer? Producer ng driver ba ako? Mukhang nasa Sorry na. Ito na po, bubuksan ko na. Ito, palipasin ko lang. I didn't ask for this job, sir. I know you recommended former Chief Justice Artemio Panganiban. Yes, I did, sir. A civilian authority figure with a lot of credibility. But I think you're just as credible, Benji. Thank you, sir. Pero what can I investigate in 1 month? I know you'll do your best. Look, ang Senado may sariling inquiry yan. At ang House of Representatives meron din sa kanila. So ano yung silbi po ng BOI? Hayaan natin sila. Ang TV lang yun sa kanila eh. Itong BOI sa atin ito. This is the official investigation by the PNP. I have a problem with that, Mr. Secretary.
Since obviously this is a purely PNP affair, I doubt very much kung mapipilitan natin makipag-cooperate ang AFP, considering may kanya-kanyang versyon kung ano talaga nangyari sa Mama Sapano. Huwag na lang natin pilitin sila kung ayaw nila. Let them bury their heads in the sand. Yes, sir. Ang masasabi ko lang sa iyo, Benji, the President and I are counting on you to do the right thing. What do you mean, sir? Obviously, we will need a new chief PNP soon. Pero OIC, she's fine. Don't you have any plans na i-promote siya sa full chief status? What for? Espina is retiring in July. Yes, sir, but that's still 4 months away. Bakit yung sinasabi sa akin ngayon? Food for thought, Benji. Food for thought. Of course, it is confidential. But the President and I agree that the best candidate belongs to your batch, 1982. But I'm not referring to Leon Peñas, of course. Okay, Benji. Bye. Kompleto na ba tayo, Franco? Yes, sir. Okay, let's move! Go na tayo sa oras! Tabdi, secure the area. Ano, may balita na ba? Sorry, sir. Negative. Nasaan na ang 55th? Lumarga na ba? Sir, wala pang update, sir, eh. Baka nasa bidok pa. Anak ng puta! Sisikat na araw eh! Calling the ground commander now, sir. Hello. Colonel De Rosario, good morning. This is Police Superintendent Michael Mangahis. Oh yes, Mike. Napatawag ka. Sorry sir kung naistorbo ko pagtulog mo. Hindi naman, pero hindi pa ako nagkakape. Bakit nangaga yata? I'm sorry, Colonel. We have a situation. Tawagan mo si Sir Nap. Sabihin mo sa kanya, may naki-enkwentro na ang Sibon. Tango, Charlie, Papa. 2255. Tango 52, over. Roger. 1212, over. Sir, si Aranya po ng 55th. Excuse me. Sir, ito po. 55 Tango Lima, this is Delta November, over. Sir, may kalaban ng Seaborn. Dinig namin. Ganun ba? Malapit ba kayo sa kanila? Mga 2 kilometro siguro. Nasaan na ba kayo? Dito pa kami sa Maisan, sir eh. Dito kami sa may... Waypoint 11 at 12.
bakit hindi pa kayo umaalis dyan? Si Sir, sino yung mga tao dito? Kaya hinihintay na lang namin yung seaborn. Eh, may nagmamatsyag na dito eh. Nandun lang sila kanina pero dumadami na sila. Armado ba? Civilian sir, pero nakakaduda na eh. Hostile sa kabilang ilog! Box formation! Box formation! Move! Position! Move! Box formation! Box formation! Take cover! Yes, sir! Sir! Emergency! Tindang gabi dito sa Maisan! We have 5 casualties and several wounded! Send reinforcements now! Hold your position! May darating na backup. Meanwhile, use maximum firepower. Huwag kayong magpapasindak! Pumutas kayo! Yes, sir, yes! Tyrus! Di ba yung era niya dun sa 55th? Best friend mo? Oo, sir. Magkababata kami sa Zamboanga del Sur. Zamboanga? Di ba taga dun ka rin? Villanueva? Yes, sir. Pero taga San Pablo ako, sir. Kami ni Aranyo, taga Dumalinaw. Oo nga, sir eh. Sa sobrang close ng dalawa niya ni Aranya eh, napagkakakamalang mag-show tayong dalawa eh. Ulul! Di ba? Renedo! Sir? Ginagawa mo? Respetuhin mo naman yung patay, oh. Tao pa rin yan. Yes, sir. Saan banda yun? Sir, nandun ang 55th sa Maisan, dun sa tabi ng tulay. Hindi na sila nakalapit sa atin. Patay. Mukhang nakapila sila dun, ah. Sir, text na si Aranya. 5 na yung patay sa kanila. Kaya pala di na sumasagot ng telepono sa Pabalinas, eh. Sir, di ba kanina kausap nyo lang bago tayo bumaba ng highway? Oo. Alayan nyo 3 beses na siraan yung truck nila. Sabi nga sa akin ni Pabalinas, ngayon lang siya kinakabahan sa operation natin, eh. Sinuwerte naman po tayo, eh. Naitumba natin si Marwan. Mission accomplished na. Oo nga, sir. Doon ka nagkakamali, Franco. Kanina madaling araw pa yon. Ibang usapan ngayon. Bulabog na natin ang buong mamasapan, no? Sir, gising na gising na yung mga kalaban. Delikado ng 55th. Tara, let's go, boys! Double drive! Go! Saan ang location niyo?
sir, andito pa kami sa vicinity ng highway. Ano? Bakit hindi kayo makasunod sa 55th? Negative, sir, negative. Open field kami. Marami sniper na nakaabang. Hindi kayo makaabante? Hindi kaya, sir, hindi kaya. Cover, cover. Oh. Anong ginagawa ng mga snipers nyo? Maraming kalaban. Against sa sunlight kami. Try harder! God damn it! Yes, sir, yes, sir. Call me again once you make progress. Gentlemen, this is a surprise. Parang ginulat nyo kami, ah. Pasensya ka na, Colonel. Naitumba na namin si Marwan. Congratulations, General Talino. Salamat. Pero hindi namin inaasahan na maiipit ang mga bata namin palabas ng target area. Colonel, kailangan namin ng tulong para sa extraction. Don't worry. The last thing we need today is another bloodbath in Maguindanao. That's why we need to act fast. Na-inform ko na yung boss ko. Anong sabi ni General Pangilinan? Medyo concerned lang siya sa magiging epekto sa ongoing peace process. But of course, we'll do our best to help you. Asahan ko yan, Colonel. Salamat. Mukhang di naman problema sa inyo ang lack of prior coordination. Hindi magkalaban ng PNP at AFP. We're on the same side. Ano kaya? Ina, akala ko tikok na kayo lahat. Kala ko rin, sir. Hindi pa natin oras, sir. Hihinga lang ako, puto. Dito banda sa may kaliwa. Mas may cover. Ano, kaya, boys? Kaya, sir. Okay, let's move! Let's move! Move! Reniedo, sabihin mo sa likod, humabal sila. Lalo muna tayo!
Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Good news, boys! Galing sa Tactical Command Post! Galing kay Sir Nap, sir. Kay Senior Inspector Espe. Uy, sila yun dun, sir? Ano daw sabi? Kinakausap na raw ng Joint Peace Panel si Commander Guma na MILF. Gotta be ceasefire immediately! Sandy! Thank you, Lord! Thank you! 11 na raw ang SAP casualty sa Mindanao. That was an hour, 2 hours ago. Confirm na ba yun? Hindi ko pa alam. All I know is, our men from the 55th Company is in a very defenseless position. For all we know, the numbers I gave you has doubled. Listen, the entire peace negotiation is in grave danger. Where are the reinforcements for the troops? I wish I know the answer. But I believe President Aquino is just avoiding an all-out war. Meaning to say, he's willing to risk the lives of all those troops because he has his eyes on the Nobel Prize. Hey, I did not say that, and don't you dare quote me on that. And why are we even arguing about reinforcements? We are here to negotiate the ceasefire with these gentlemen. True. Probably I'm barking up the wrong tree. Commander Guma, Commander Hawid, why are your men killing government forces? Gentlemen, let me remind you that the MILF is designated by our government to be part of the peacekeeping body. And not you, of all people, should be killing our own policemen. But we didn't know who they were. You were informed 6:30 a.m. What time is it now, 11? And still your men are raining bullets on our SAP troops. This would not have happened if the SAP had prior coordination with us. Excuse me, Commander. The SAF has reasons to believe you've been coddling Marwan for years. If they told you their plans, your men would have tipped him off again. I beg your pardon. Are you accusing us of harboring terrorists? No, not me. That's what the police says. But if, as you say, the MILF has nothing to do with Marwan, that's your claim, then the operation of the SAF this morning where he got killed would be none of your business. It happened inside our territory. And why, again, is Marwan living beside an MILF camp? Never mind, don't answer. That was a rhetoric question. Please, please. I thought we came here to negotiate a ceasefire. I'm sorry. Let's stop arguing about Marwan. Can we all at least agree that the SAF troops should be granted safe passage out of Mamasapano? I think there is a safe exit pass through Barangay Tuka. Hindi na sila dadaan sa Tuka na Lipaw. Pero based sa past experience natin, alam niyo naman na 6 hours bago mag-effect ang ceasefire. 6 hours? Commander Guma, Commander Wahid,
You can call off your men anytime you want to. It would take an hour or so. Hindi ganun kadali yun. If we let this battle drag on for another 6 hours, there will be more casualties. The death toll is rising as we speak. Time is of the essence here. For God's sake, for Allah's sake, let's avert a massacre while we still can, please. Gentlemen, let's stop this before it's too late. Excuse me. Ano, naayos mo naman yung radyo natin? Negative, sir. Pero okay lang. Na-text ko ng TCP about sa grid coordinates natin. Reinforcements. Nakaingin ka ba? 3 beses na. Mga sir, si Riniedo. Maputla na. Sama na nalagay niya. Sana dumating na yung reinforcements natin. Oo nga. Kailangan na niya may takbo sa ospital. Puta ka na! Puta ka na! Gago! Gago! Franco! Franco! Franco, ano gagawin mo? Franco, pabalik ka dito! Tangina! Franco! Pabalik ka dito! Cabdi, secure the perimeter. Sino sumama na? Clear! Clear, sir! Clear, sir. Secure the area. Sir. Let's go, boys. Laylo muna tayo dito. Kaya magpahinga na muna kayo habang pwede pa. Pahinga ka muna. Oh, ganda. Franco, sige dito. Mag-usap tayo. Anong kalokohan yun kanina, ha? Wala po, sir. Anong wala? Putang ina, nasisirahan ka na ba ng bait? Saan ba palagay ninyo darating pa reinforcement? Pakiramdam ko, sir, mamamatay tayo lahat dito. Isa pang katarantaduhan kagaya ng kanina. Tatanggalan kita ng rangko.
Ano, Renedo? Ayos ba? Basta. Kaya pa. Kung mag-alala, sigurado parating na yung reinforcements natin. Imposibleng wala. Okay, sir. Hindi ako bibitaw. Basta, huwag niyo ako iwan, ha? Walang iwanan. Kapatid tayo dito. Yes, sir. Thank you, sir. Sir Train? Villanueva. Sa tingin niyo ba, makakalabas tayo dito ng buhay? Oo. May casualty na ba tayo? Wala pa tayong casualty. Nakapangako kasi ako sa asawa ko kay Yvette at sa anak ko na makakauwi ako sa kanila ng buhay. Naman pala eh. Nangako ka, di ba? Yes, sir. Tutuparin mo yun. Natanggap ng text si Tabdi kanina. 11 na raw ang patay sa 55. 11, sir? 11. Kanina pa yun. Baka ngayon nadagdagan pa. Hindi natin alam. Simula umaga hanggang tanghali, anong ginagawa ninyo sa tactical command post habang unti-unting nauubos ang 55th? Mista, ano sa akala mo ginagawa namin? Nakatunganga lang kami? Naglalaro ng Mobile Legend? I'm asking you. We were desperately following up the artillery support na pinangako ng Army. At may nabalitaan din kaming inaayos na ceasefire. Umasa din kami doon. Ano na nangyari sa reinforcements ng SAF? Since pin down ng 55th, hindi na nakaabante yung 3 pang blocking force. So in other words, all your blocking forces were blocked. And you had an additional 300 staff troopers sa Maharlika Highway standing around doing nothing. Unfortunately. At that point, did you think it was a good call on your part to exclude the military from the planning of Opland Exodus? Mista, I already told you the reason why I did that. I stand by my decision. Yes, you got Marwan. But was it worth the lives of 44 of your men? Look, the Army knew the situation on the ground before sunrise. As early as 7:30, nangako sila na tutulong sila pero tanghali na, wala pa rin. So nag-isip na ako, ano ba talaga nangyayari? Did you ask PDG Purisima? Sabi niya, nakausap mo raw si General Katapang. Sabi niya may darating na artillery at air support galing sa AFP. Pero umaga pa lang nang tinext siya sa akin yun. From his mansion in Nueva Ecija? Yes. What about President Aquino? Nasa Zamboanga yun. May photo op. Naghihintay pa nga yung helicopter para pumunta sa Maguindanao. Pagkatapos, nagka-leche-leche na sa Mama Sapano. But all that question was for Leo. Ay, sorry. So, Mista, were you in contact with the President that day? No. Sila lang ni PDG Purisima ang magka-text. Kasama ni Presidente si General Katapang sa Zamboanga. So siguro, sinabi niya na yung tungkol sa Mama Sapano. Ano sa palagay mo naman ang sinabi ng Commander-in-Chief sa Chief ng AFP? Colonel De La Rosa, you're inviting me to speculate? You're free to speak your mind here with us. It's just a suspicion. I have no proof. Well, qualification noted, this may or may not go on the record. I think the President ordered the military to stand down to protect the peace process with the MILF. If your suspicion is right, you know what that means. From sunrise to sunset, the SAF were target practice for the rebels. Mista, alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat para iligtas ang tao ko.
Pero may mga pangyayaring hindi ko na kontrolado. Wala magliligtas sa atin! Walang darating na reinforcements! Wala rin ceasefire! Namamatay na tayong lahat dito! Ililibig na tayo ng buhay! Ililibig na tayo sa bahay na to! Mga bandang 2:00 na yun ng hapon. Mahigit 8 oras na kami nakikipagbakbakan noon. Doon ko na po naisip na mamamatay kami lahat sa maisan na yun. Kaya kailangan kong dumiskarte kung gusto kong makaligtas at makauwi sa pamilya ko. Tara! Sa front! Advance! 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 Bilis! Alan! Gumawa ka ng paraan para makatakas! Kailangan may isa pala sa ating makaligtas! Ano gagawin natin, sir? Magtago ko sa ilong! Sir, kailangan ko ba rin itong vest ko para lumubog ako sa tubig? Sino magko-cover sa akin? Ako. Huwag, Mio! Parang Chris, pagbukas ng bala ko. Maluba ang tama ako. Nangihina na ako. Dito na ako malalagot na hininga. Hindi! Ikaw na bahala magkwento sa pamilya ko. Kung paano nangyari sa araw na to. Hindi ka mamamatay dito! Sige na. Hintayin lang tayo ng tiyempo. At pag tumayo ako, umuslit ka agad. Move na lang! Move it! Tulungan mo! Yes, sir. Tulungan mo! Move it! Hindi. Cover up position! Position! Utangin na niyo! Mamamatay na tayo lahat! Isang oras ako nagtago sa mga water lily sa ilog. Hintay kong ma-retrieve lahat ng mga bangkay sa maisan. We were not as defenseless as the 55th. But sir, we felt just as helpless. Ang sabi sa amin, umaga pa lang, papasok na daw yung mga militar para tulungan kami. May tangke, artillery, helicopter galing sa Air Force. Namuti lang mga mata namin kakahintay. At around 3 o'clock in the afternoon,
9 of my men started dying one by one. Cordero! Putang ina! Cordero! Cordero! Ina! Hold still! Putang ina niyo! You have eyes on the target, Franco? Cordero! Cordero! Che, 2 o'clock! Putang ina niyo! Cordero! Buddy, buddy. Sabi ng mga taga-peace panel, alas 4 daw naging opisyal yung total ceasefire. Kung totoo yung bakit kailangan mamatay ni Jed Tabdi ng alas 5 ng hapon gawa ng balang tumago sa ulo niya. Raymond, it is my understanding na ang MILF that was engaged with the 55th ang nagpaba ng armas by 4 o'clock. It was the BIFF who kept shooting at your men shortly before sundown. 5:48 p.m. to be exact, sir. Sa wakas, lumitaw sa kalangitan yung suportang pangako ng AFP. White phosphorus fire. Courtesy of General Pagilinan, I believe. Yes, sir. Pasabog na panindak lang, sir. Tunog at liwanag, walang totoong sabog. At ganun lang, nagtakpuan pa uwi mga kalaban. Sir, kung yun lang pala magliligtas sa amin, bakit kailangan maghintay pa kami ng buong araw? Kung umaga sana dumating yun, edi sana. Edi sana baka buhay pa sila na sino.
si Villanueva, si Tabdi, si Tyrus, si Cordero, si Reniedo. Sir, paano po pag yung investigasyon na to mag-lead directly sa presidente? Diba strong contender kayo for PNP chief? Anong plano nyo? Alam mo, Raymond, sometimes you have to make a decision between career and conscience. When you retire, your career is over. But your conscience will stay with you for the rest of your life. Ay, sir! Sir, excuse me, sir. Sir, dito po tayo. Papunta pong Maisan. Sa tingin niyo ba makakasaya ito ng buhay? Kapangako ko sa asawa at sa anak ko na makakauwi ako sa kanila ng buhay. Tayo, mahal na mahal ko tayo ni Baby. Mamamatay tayo lahat dito. Nangihina lang ako. Hindi na ako malalagot na hininga. Pero baka naman po ito sa pagbiyak. Paano nangyari sa ano na? Well, kinailangan namin i-assess yung terrain nang malaman namin kung ano yung mga challenges ng SAP commandos while on their mission. But I guess you should know that this is now hallowed ground. 35 sa Fallen 44 died kung saan tayo nakatayo ngayon. Of course, it's not just the terrain. Pero meron din kami yung kakusaping mga individuals involved habang kami ay nandito sa Maguindanao. Pero sir, pwede ba namin malaman kung sino-sino ang mga i-interviewin ng Board of Inquiry? I'm sorry, that's confidential. I understand, sir. NBS, Yes, sir. para kali si Marian magtanong. Sorry, sir. GNN, Sir, present. mukhang may network ceasefire. No comment, sir. Sir, pupuntahan niyo po ba ang bahay ni Marwan? I'm sorry, that's impossible. Dahil ayon sa amin intel, sunog ang bahay ni Marwan. Pero sir, do you have any lead kung sino ang sumunog? Well, your guess is as good as mine. Nagulat ako nung makita ko siya. Nakahubad siya. Puro putik yung katawan. Patig na pantalon lang ang suot. Medyo payat lang siya, pero maliit na tao. Noong mga oras na yon, tapos na yatang kunin ng mga opisyal ng gobyerno ang lahat ng mga bangkay ng SAF. Kaya kaming mga MILF, umuwi na kami sa mga bahay namin. Pagkakita ko sa kanya, akala ko kasama ko sa MILF. Pinasok ni Alangal. Akala niya siguro ordinaryong bahay lang yun. Moske yun. Meron akong 4 na kasamahan sa loob na nagpapahinga matapos magdasal. Binaril niya lahat. Habang natutulog,
Paano mo nakitang natutulog? Galing na ako doon noon. Sumamba muna ako bago ako naligo. Pero teka, ang sabi mo, tumakas ka nung hinabol ka ni Lalan. Opo, ma'am. Hindi mo nakitang natutulog. Narinig ko po yung mga putok. Sir, totoo po ba yung narinig ko? Ano yun? Kakasuhan daw ako ng MILF for war crimes. Walang sinasabi nila na tutulog yung 4 na MILF sa mosque nung pinagbabaril mo. Hindi po, sir. Nakipagbarilan sila sa akin. Well, for now, hindi natin alam kung totoong kakasuhan ka. It's up to them. Sir, Salamat. Pero bakit naandito ka pa sa Maguindanao? Parang ayaw mo na umuwi sa pamilya mo. May mga binabantayan pa po kasi ako sa ospital, sir. Di ba nga po, meron po akong 2 alaga na guide. Si Cams po, killed in action. Nabaril po sa ulo. Si Astrov naman po, malala po yung tama niya. Kaya hindi ko po siya pwedeng iwan sa ospital hanggat di siya gumagaling. Utang na loob ko na lang po sa kanya. So, ano plano mo? Ang balita namin, marami sa mga kasama mo sa SAF, balak na umalis. Ako, I can understand kung bakit ayaw na nila itaya yung buhay nila. Ulit. Well, nakapagsilbi na sila sa bayan. I think they deserve safer assignments. Ikaw, Franco? Sir, hindi ko naman po sila masisisi. Maintindihan ko po sila. Ako po kasi mahal ko po ang trabaho ko. Tsaka nangako po kay Sir Train na hindi ko po iiwan ang SAF. To our President, President Noynoy Aquino, and to all police officers, to my fellow families, good afternoon. I am very much unaware of what I am feeling right now. Should I be sad that I lost my husband? Or should I feel happy and proud that he fought to his last breath, not only for peace in Mindanao, but for the entire nation? I remember when he left the house, sabi ko, Daddy, huwag ka na lang po sumama dahil hindi ka pa okay. He replied, Mom, hindi mo na naman naiintindihan. Our little girl also said to him, Daddy, huwag ka na lang umalis, baka kunin ka ng mga bad guys. Still, he left. My husband has put duty first, before family. And now I understand. And I accept that he can't be with us anymore, knowing that he died a hero. It is painful. But justice is all that I ask for, not only for my husband, but for everyone who fought and fell. For my fellow grieving wives, let us be strong for our children. Because behind every brave SAF trooper is a strong wife. Behind every brave SAF trooper is a strong wife. Ang hindi ko maintindihan kay Captain Pabalinas ay kung bakit pinili niya ang pwesto ang 50-50 company doon sa may isa na yon. May 1 oras naman siya bago dumating ang kaaway. Basic lang yan. Kailangan mo i-secure ang perimeter bago mag-establish ang posisyon. Sana nakita niya na 500 meters away lang sa likod ng maisan at may matataas na puno ng nyog na mas magaganda
sa defensive position. Kung ginawa lang ito ni Pabalinas, sana hindi sila na-massacre gaya na nangyari. Go ahead, Captain Train. Thank you, Mr. President. With all due respect, sir, alam naman po nating lahat na ang hindsight ay 2020. Madali pong sabihin ngayon na ganyan dapat ang naging diskarte ni Captain Pabalinas. Pero ako na mismo nandun sa battlefield, sir. Naiintindihan ko po kung bakit hindi na-foresee ni Captain Pabalinas na matatrap ang 55th ng ganun. Marami pong variables ang ganitong klaseng operasyon. Almost every step of the way, marami naging pagkukulang ang maraming tao sa Mama Sapano. Kung tutuusin, sir, marami hong pwedeng sisihin dito eh. Magsisiyan na lang po tayong lahat na nandito ngayon. Huwag lang po natin sisisihin ang mga taong nagbuwis ng buhay nila. Thank you, sir. Yes, officer. Please introduce yourself. SPO4 Bill Fernando Humalon. Mr. President, bakit kaming mga SAP ang sinisisi mo? Kami na nga nagarabyado, kami na ang namatayan ng mga kasama. Kami pa ang masama? Sandali nga. Kayo ang humingi ng bull session with your Commander-in-Chief. Tapos masasaktan kayo kapag may nasabi akong hindi maganda? Ang problema kasi, pinabayaan mo kami. Nandun ka lang sa Zamboanga buong araw habang kami, nagbubuwis ng buhay, isa-isang namamatay sa mga sapano. Wala ka mang ginawa para sakluluhan kami. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sige nga. Kailan ka pa nagsalita na sinisisi mo ang mga rebelde? Kailan? Hinayaan mo kaming maubos dahil mas importante sa'yo ang peace process mo. SPO4 Humalon, you're out of order. Please sit down. Okay lang. Sabi ko na ang gusto ko sabihin. Mayroon pa ba gustong magtanong sa presidente? Go ahead. Mr. President, ako po si SPO1 Alan Franco. Hindi na po ako magtatanong sa inyo pero meron lang po kayo ibabahagi na napakagandang proyekto ng DepEd. Nakatanggap po kami ng maraming sulat galing sa mga estudyante. Nakakataba lang po ng puso na nagpapasalamat po sila sa naging serbisyo namin para sa bayan. Mr. President, kung ako po ay tatanungin ulit, kung handa ba ako sumabak sa kasing delikado ng Mama Sapano, isang tumataginting na oo ang isasagot ko po sa inyo. At malaki ang tiwala ko. Ganon din ang isasagot ng mga kasamahan ko ngayon dito. Dahil habang may mga bata na inosente na naniniwala sa sakripisyo namin para sa bayan, handa po akong ialay ang aking buhay para lang mapaglingkuran ng mahal kong Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. President. Yun lang. Oo. Let's go. Gusto ko lang, mister. Ayos lang. What can I say? Sumumpa na yung papalit sa akin. I guess this is it. This is the end of my career. I'm sure you'll find something else to do. Sana nga, Mista. Buti ka pa. Hindi mo lang alam. Tagilid na yung karir ko. Napasubo ko. Mista, tapos na ba yung BOI report? Oo. For printing na lang. Isasabit ka namin kay Secretary sa Lunes. Ano may tutulong ko sa inyong dalawa? Benji, siguro naman, alam mo kung bakit kami naandito.
Ito ba'y tungkol sa ating Commander-in-Chief? Well, yes. And you want me to absolve him of all responsibility? Kasalanan lahat ito ni Alan. Tama. Masyado niyang inaabuso ang pagiging kaibigan nila ni Presidente. So ang sinasabi ninyo, Pinoy allowed himself to be manipulated. Masyado kasi siyang loyal. Kaya ayun, napahamak siya. Well, I guess that's true. But it's still no excuse. Mista, please do me a favor. Diretsuhin niyo na ako. Yung alam ko may nagbulong sa inyo na puntahan ako at kausapin ako. Papasalamat ako that you came in person. Nandito kami para sa future mo. Alam ko. Salamat. Ang bottom line, kung i-release mo na ang BOI report, kalimutan mo na ang pagiging PNP chief. Listen, if that's the price I have to pay to get out of this with my integrity intact, so be it. Matapos ilabas ng PNP Board of Inquiry ang resulta ng kanilang investigasyon sa Mama Sapano encounter, ipinatawag kahapon ni Pangulong Noynoy Aquino si BOI Chief Police Director Benjamin Magalong sa Malacanang. Ayon kay Magalong, dismayado ang Pangulo sa findings ng BOI report na nagsasabing malaki ang pananagutan nito sa madugong engkwentro sa Maguindanao na ikinasawi ng 44 na komandos ng Special Action Force. Sinabi ni Magalong na pinag-usapan nila ng Pangulo ang ginawa nitong pag-bypass sa chain of command nang sinarili nito ang pagpaplano ng misyon sa Mama Sapano. Kasama lamang ang suspendidong PNP Chief Director General Alan Purisima at ang sinibak na Staff Director Getulio Napeñas. I was hoping you could speak on the record, General. Kung pwede nga lang sana, sir. But he is still our Commander-in-Chief. So you confirming the stand-down order? I swear meron talaga. 7 a.m., alam na niya na sitting ducks ang mga SAF. Pero anong ginawa niya? Itunuloy pa rin niya ang putang inang photo op niya sa Zamboanga. As if walang gyerang nangyayari 500 kilometers away. Before lunch, tinanong siya ni General Guerrero kung ano ang pwedeng gawin ng military to save those men. He didn't give a jack shit. Well, obviously, hindi niya alam ang gagawin niya. But this was a crisis he created himself in the first place. Anong akala niya? Naglalaro siya ng Call of Duty? At around 2 p.m., kinausap ulit siya ni General Guerrero. And General Guerrero suggested artillery support. Pero anong ginawa niya? Nagdili-dali siya. Well, it is not an order if you don't issue it. Please stop acting like a Boy Scout, sir. Alam naman nating lahat. No order means a standout. He made the choice. He made the choice to have those men die. All 44 of them. He was noynoying the whole fucking time. Hinirang ni Pangulong Noynoy Aquino bilang bagong hepe ng pambansang pulisya si Police Director Ricardo Marquez. Magiging hamon kay Marquez ang hindi pa rin nalulutas na investigasyon sa malagim na pagpaslang sa SAF-44 sa Mama Sapano, Maguindanao at ang malalim na sugat na iniwan nito sa liderato ng PNP. Haharapin din niya ang paghahanda ng pulisya ukol sa seguridad ng halalan para sa susunod na Pangulo sa 2016.
kung ako'y di na makabalik. At kailanman di na madamang iyong halik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isipin mo, ako ay naririyan lamang, natutulog ng mapayapa sa yakap ni Inang Bayan. Tungkulin ko ay mahusay kong ginampanan. Kahit ito'y umabot hanggang kamatayan, ang buhay ko'y hinantog ng may karangalan. Ang akin lamang tanging hiling, wag mo akong lilimutin. Ang yakap mo, pati na ating mga anak, ang aking huling naiisip habang dugo'y dumaranak. Paalam na, huwag malulungkot, huwag tatangis. Hanggang huli, ako'y lumaban ng buong bangis. Pagkat ako'y isa sa mga tagaligtas, lalaban kahit na mautas, ito'y aking sinumpaan. Hanggang huling handungan.